Mga kababayan, kapansin-pansin na sa tuwing may malalaking drug bust, pagkakasamsam ng smuggled na produkto, o pagkakahuli sa mga iligal na operasyon sa Davao City, may ilang grupo ng mga taga-suporta ng pamilyang Duterte. Kabilang ang mga Duterte diehard supporters, na agad nagiging depensibo. Sa halip na pagtuunan ng pansin ang mga nahuling iligal na gawain, mas nakikita ang galit at pagtatanong kung bakit nadadamay sa usapan ang kanilang mga sinusuportahang leader. Pero dito pumapasok ang malaking kontradiksyon. Sa loob ng maraming taon, paulit-ulit na ipinagmamalaki ng kanilang mga taga-suporta na ang Davao City ay simbolo umano ng disiplina, mahigpit na pagpapatupad ng batas, at tinatawag nilang kikamay na bakal ng mga Duterte. Sinasabi nila noon na halos walang kriminal ang makagagalaw ng hindi nalalaman ng pamahalaan. Ipinakita nila sa buong bansa na sa ilalim ng kanilang pamumuno, kontrolado umano ang lungsod at mahigpit ang pagbabantay laban sa iligal na droga, smuggling, at iba pang krimen. Ngunit ngayon, bakit tila hindi na maramdaman ng marami sa Davao ang sinasabing kamay na bakal na matagal nilang ipinagyabang? Bakit sunod-sunod ang balitang may nahuhuling iligal na droga, smuggled na produkto, iligal na sigarilyo, at iba pang operasyon? Kung totoong nananatiling mahigpit ang sistema, paano nakakapasok ang mga iligal na gawain? At kung ang lungsod ay dati nilang inilalarawan na halos imposibleng mapasok ng kriminalidad, bakit tila dumarami ang nabubunyag na mga operasyon ngayon? Ito ngayon ang tanong ng publiko, nasaan na ang mahigpit na kontrol na matagal nilang ipinagmamalaki. Dahil kung pagbabatayan ang sariling naratibo ng mga taga-suporta ng Duterte noon, walang malaking iligal na operasyon ang maaaring mangyari sa Davao nang hindi nalalaman ng mga nasa kapangyarihan. Sila mismo ang nagtanim sa isip ng publiko na napakahigpit ng pamamahala at halos lahat ng galaw sa lungsod ay nababantayan. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit maraming mamamayan ang nagtatanong ngayon. Dahil kung totoo ang sinasabi nilang napakahusay ng kanilang sistema, bakit tila nawawala ang dating takot ng mga kriminal? Bakit tila mas lumalakas ang loob ng mga sangkot sa iligal na gawain? At sa tuwing may mga nahuhuli, imbes na suportahan ang operasyon laban sa kriminalidad, may ilang grupo pa na tila mas inuuna ang pagtatanggol sa pangalan ng kanilang mga iniidolo kaysa ang pagkondena sa mga iligal na gawain. Para tuloy sa publiko, mas nasasaktan pa sila sa pagkakadawit ng pangalan ng mga politiko kaysa sa mismong paglaganap ng droga at smuggling. Mas lalong lumalalim ang pagdududa dahil ang mismong imahe ng si kamay na bakal ang ginagamit noon upang kumbinsihin ang mga tao na kontrolado ang Davao City. Ngunit habang dumarami ang mga nabubunyag na iligal na operasyon, unti-unting nababasag ang imaheng iyon sa mata ng publiko. At ito ang mahirap takasan. Kapag matagal mong ipinakilala ang sarili bilang simbolo ng mahigpit na kaayusan at disiplina, natural lamang na mas mataas ang pananagutan kapag may mga lumalabas na isyu ng kriminalidad at iligal na operasyon. Sa huli, hindi galit ng mga taga-suporta ang magpapatahimik sa mga tanong ng publiko. Dahil hanggat may mga nahuhuling droga, smuggled na produkto, at iba pang iligal na gawain sa isang lungsod na matagal na ipinagmamalaking kontrolado at disiplinado, mananatiling buhay ang tanong ng mamamayan, nasaan na ang sinasabing kamay na bakal?